May mga ganyang pangyayari. At pag natuyot yun, si Elijah nagantay lang ng direksyon sa Diyos. Kinausap siya, pumunta ka doon sa Sarephat. May isang balo na magbibigay, magpapakain sa'yo. Something extraordinary. Doon, uwak. Ang uwak, alam mo, greed ang uwak eh. Bago niya pakainin ang kanyang anak, sarili muna niyang pakakainin. Search nyo. Sarili muna niya. Bakit uwak pa? Para sa ganon, ipakita ng Diyos na kaya niyang suplayan ang kanyang mga anak. Kaya nga pagtibayin natin ang pananampalataya natin. Dahil until and unless na tumibay ang iyong relasyon, hindi bubuhos talagang biyaya at pagpapala ng Diyos. Praise the Lord. Glory to God. Pagdating doon, sabi ng babaeng balo, last meal na. Pero yung last meal na yun, nung sumunod, masakit yun mahirap yun Ako muna pakainin mo bago yung anak mo. Matinding boldness yun Ang hirap i-preach yun. Ang hirap i-preach. Pero sinunod ng babae, naubusan ba siya? Hindi. Kaya sa mga masunurin, hindi mauubusan. Praise God. Kung oras na hindi masunurin, ay yun ang mauubusan talaga. Praise the Lord. Hello. Amen? Kaya in prosperity, our friends know us. In adversity, we know our friends. Pag pinagpapala ka, sa totoo lang, praise God, pag pinagpapala ka, kilala ka ng mga kaibigan mo. Hindi lang pala, mali. Pag pinagpapala ka, marami kang kaibigan. Tama ba ako? Praise God. Maraming nakakakilala sa'yo. At tatandaan mo, hindi lahat ng tutulungan mo ay magbabalik tanaw sa'yo. Tama ba yung Tagalog ko? Sa totoo lang. Praise the Lord. But the thing is, ang panghawakan mo pa rin dyan, salita ng Diyos. 1 Corinthians 15:58, our labor in the Lord is not in vain. At hindi pa rin tayo pababayaan. In prosperity, sa pagpapala, our friends know us. In adversity, pagdating ng ganyang lagay o kalagayan o sitwasyon, we know our friends. Doon mo makikita kung sinong totoong kaibigan mo at kapamilya mo. Hindi lang yung sumasagot ng oo, kundi yung totoong gagawin. Ang pinakamahirap sa lahat ay sasagot ka ng oo pero hindi mo ginagawa. Don't expect promotion pag hanggang ganun lang ang gagawin mo. Hanggang salita lang pero wala kang planong gawin ito o sundin ito. Pahalagahan ang sinasabi. Amen? Kaya nung Sunday, nag-meeting tayo at sinabihan ko, itinanong ko isa-isa, nagtiyaga ako isa-isa. Lahat ng sagot nung nandito nung Sunday, lahat positive. Sana gawin natin. Sana totoo na concern tayo at sana magsasama-sama tayo na palaguin talaga ang church na ito. Kasi kahit anong gawin kong turo, kung hindi gagawin ng mga nakinig, hindi tayo magiging effective at hindi tayo lalago. Pero kung yung pinakikinggan at sinusunod at ginagawa talaga, gagawa ng effort. May effort talaga. Praise God. At ginawa ng buong puso, yung hindi natin kayang gawin, ang Diyos ang gagawa. Kaya nga, don't just say amen, but you need to obey. Gawin mo, sundin mo, i-apply mo ang narinig mo at instruction sa iyo. Praise the Lord. Amen. Kaya ang pagpapala, dadaloy. Ang Diyos kailanman hindi magkukulang. Minsan, eksakto. Pero ang Diyos na ito, hindi kanya pagkukulangin. Praise the Lord. Hello, amen? Kaya nga, ang blessings darating at darating. Dahil plano ng Diyos yan sa kanyang mga totoong anak. Praise God. I repeat, plano ng Diyos pagpalain ang mga totoong anak niya. Praise the Lord. Hallelujah. Ang dami sa Bible na pinag-usapan doon. Even in crisis time, pinagpapala ng Diyos. Praise the Lord. Glory to God. Hello, amen? Kailangan lang integrity of heart. Kailangan lang talaga na kung saan. Hallelujah.
Lalo na, praise the Lord, yung lifestyle natin. Alam nyo, pag nakasanayan natin mali, dala-dala mo yan. Kaya nga, huwag kasanayan kahit nakatiting na kasinungalingan. Ano kung mapagalitan ka? Much better than ilusot mo at mali yung ginawa mo, pinanghawakan mo. Kasi later on, pati yung kasinungalingan mong paniniwalaan. Paniniwalaan mo na rin. May kachat nga ako ngayong umaga, akala ko si Roger. Kaya sabi ko, saan ka na ba? Ganyan. Yung pala isang bishop, yung kausap. Nakita ko, magkapangalan sila. Ka na ba? Sumagot siya. Yung bishop niya, sumagot ka. Tapos nung makita ko, may sabi sa akin, galit na galit sa akin si ganyan. Tapos makita ko, ay, naku, sorry bishop. Ikaw pala yan. Sabi ko, akala ko si Roger, akala may kapangalan ka dito kasi sa amin eh. Sabi ko kasi, sinat ko kasi sabi niya maaga siya eh. Sabi ko ganun. Sorry. Tapos nagagalit po sa akin. Tapos may sinabi siyang pangalan. Sino yun? Sinabi niya ngayon, asawa ng bishop. Umutang sa kanya, last year pa, nung sinisingil, sa kanya pagalit. At sabay sagot sa kanya, maghintay ka kung kailan kita babayaran. Biruin mo yan, yung ganun. Pambihira. Ang susumbong na lang na. Sabi ko, pambihira yan. Oh. Grabe. Yung ganun, yung ganun. Hindi pagpapalain ng Diyos yung ganun. Sa totoo lang, hindi pagpapalain ng Diyos yung ganung lifestyle. Hindi pagpapalain ng Diyos. Biruin mo, siya na nga may utang, siya pa galit. Pamasahe niya, yun last year, pumunta ng Thailand sa kanya. Pambihira. Kaya nga, praise the Lord, ang pagpapala, ang kasaganaan ay laging nakabase sa pagsunod natin sa Diyos. Dahil pinagpala ka man, pero sa maling kaparaanan, ang dulo niya ang kapamakan. Mas matindi ang bawi. Sa totoo lang. Ang sumpa na hindi pa kaagad tumatalab, ang dulo nun, mas matindi. Kaya nga, minsan akala mo nakakalusot, akala mo may ginawa kang kasalanan, tapos akala mo lusot yon. Hindi. Ang nakakatakot nun, yung dulo nun. Walang nakikinig. Mas nakakatakot ang dulo nun. Kaya nga, ang totoong may relasyon sa Diyos, matibay na relasyon, may takot sa Diyos. At kung may takot ka sa Diyos, hindi mo gagawin isang bagay, nakapahamakan pagdating ng dulo. Praise the Lord. Hello! Amen. Praise God. Number six, benefits of covenant relationship ay faithfulness. Katapatan. Ba't ko inuna ang prosperity at sinunod katapatan? Kasi pagdating ng kasaganaan, doon masusubok ang katapatan. Sa kakulangan, hindi ka magmamalaki pag oras na short ka pa eh. Pero pag oras na nakaranas ka na ng pag-angat, doon magsisimula yun eh. Nakakala mo, kakayanan mo. Lalo na kung nakaranas ka na ng maraming mga answered prayers. Akala mo'y kaya mo na. Kaya nga sabi ko, ang DIY, hindi applicable yan sa lahat ng bagay. Lalo na pagdating sa spiritual. Kasi hindi, kahit anong talino mo, kahit anong galing mo, hindi mo pa rin kayang mag-isa. Kailangan mo ng pastor, design yan ng Diyos. Kailangan mo ng mentor, design yan ng Diyos. Na it seems, kung titignan mo minsan, mas marunong ka pa sa pastor mo na pinili ng Diyos. Pero wala ka at hindi ka magtatagumpay kung wala yung lingkod ng Diyos na inassign sa'yo. Kahit anong gawin mong pagsaliksik sa Bible. Praise God. No man is an island. Mag-isa. Kahit anong talino at galing mo. Hello, amen? Kaya nga, faithfulness is so important. Katapatan. At yan ay masusubok. Praise God. Lalo na pag ikaw ay umaangat na.
Sabi ng Lamentations chapter 3 verse 22, the faithful love of the Lord never ends. His mercies never cease. Ganyan katindi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. His faithfulness never ends. Praise the Lord. Amen. Pero kanino? Sa mga totoong anak niya. Kasi mismo, pag oras na lumayo, tumalikod ka, kapahamakan eh. Pero sa mga totoong may relasyon sa Kanya, hallelujah, hanggang sa Kanyang kaharian, kasama natin siya. Amen. 23, great is His faithfulness. His mercies begin afresh each morning. Praise God. Di ba kanta yan? Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O God. Great is thy faithfulness. Ganyan katindi si Lord. Amen? Naalala niyo to? Health is the greatest gift. Contentment, the greatest wealth. Faithfulness, the best relationship. Health is the greatest gift. Hello, amen? Magsabi ng amen lahat ng gustong mahaba ang buhay. Amen. Praise the Lord. It's the greatest gift. Hallelujah. Glory to God. Contentment, the greatest wealth. Praise God. Kasi yung makontento ka, iba yung contentment sa complacent. Ang complacent kasi, nasisiyahan ka nang wala namang dapat ikasiya. Pero yung contentment, andyan, pero kontento ka. Praise God. Ano ba? Faithfulness, the best relationship. Kaya when it comes to relationship, best is faithfulness. Praise the Lord. Hello, amen? Kaya maging tapat. Lalo na pag nakakaranas ng breakthrough. Lalo na pag nakakaranas ng blessing. Lalo na pag nakakaranas ng promotion. Ang huwag papasok yung paglaki ng ulo. O kaya nangyari sa iyo dahil sa iyo. Praise God. Someone is praying for you. That's why may ginagawa si Lord sa iyo. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? May nag-pray sa iyo eh. May nag-pray sa iyo. Para hindi ka magmalaki. Kaya nga may inassign siya para hindi ka magmalaki. Para hindi lumaki ang ulo mo. May ina-assign si Lord na magpapastor at magtuturo sa iyo. Whether you like it or not. Kaya nga, tandaan nyo, di ba 1 Chronicles 20:20? Praise God. Believe in the Lord your God and you will be upheld. Believe in His prophets and you will become successful. Praise the Lord. Glory to God. Be faithful to God. Hallelujah. Kaya nga, in giving your tithes and offering is one way of showing your faithfulness to Him. Praise the Lord. Number seven, favor. Do you want to experience favor? Isa po yan sa benefits ng covenant relationship kay God. At ang favor ay hindi na para sa'yo, nakukuha mo pa. Kaya nga favor eh. Praise God. God's favor will change our life. Ibang usapan, hallelujah, wala kang pera pero nangyayari sa'yo. Anong tawag doon? Favor yun. Praise the Lord. Ibang usapan, wala ka namang kakilala, pero meron kang impluensya. Anointing and favor of God yun. Praise the Lord. Amen? The more you get closer to God, the more you will experience the favor of God. I repeat, the more you get closer to God, the more you will experience the favor of God. Kaya nga, praise the Lord, matuto na lumago ang relasyon mo sa Kanya. Ang dala niyan, pabor ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Kasi kung hindi, hallelujah. Ako,
To be honest, lahat ng remnant, ang tawag ko na nga, remnant of ABCI family, Lord, hallelujah, ikaw ang mag-deal sa amin, Panginoon. Hallelujah. I pray, Lord, hindi ko kayang palambutin ng puso nila. Pero Lord, ikaw magpalambot ng puso nila. Praise the Lord. Naniniwala ako. Kasi, to be honest, pag oras quiet time ko, ang ganda ng pinapakita eh. Lord, kailangan lang makita ng bawat isa. Naunahin ka namin, mahalin ka namin, nang higit sa lahat. Na Lord, hindi lang sila atin ng Sunday. Yung natitira, kasi kung atin lang ng Sunday at amen, pero wala naman talagang gagawin, at di naman talaga gagawin yung mga instruction, hindi talaga lalago. Panginoon, kung inasign mo sila, at kasama ko sila, at tinuturuan mo ko para maging patient, yes, Lord. Para maging patient ako, yes, Lord, praise God. But, Lord, hipuin mo rin po sila, Panginoon, bago maubos ang buhok ko. Praise the Lord. Hallelujah. Mahalaga kasi ang pagsunod eh. Bakit? Pag natuto kang sumunod, yung favor of God, dadaloy eh. Praise the Lord. Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat, titingnan niya. Huwag mawawala yan. Yung pagmamahal sa Diyos. Nang higit sa pamilya mo, hindi ko sinabing pabayaan ang pamilya mo. Nang higit sa pamilya mo. Kasi pag oras na minahal mo ang Diyos nang higit sa pamilya mo, that's idolatry. Kaya nga, love the Lord your God with all your heart. Bakit? Pag siya minahal mo, damay din ang pamilya mo. Praise God. Maliwanag yan. Seek ye first the kingdom of God. Praise God. At pag siyang inuna mo, hallelujah, makikita mo kung paano kikilos din ang Diyos sa pamilya mo. Praise God. I repeat, the more you get closer to God, the more you will experience the favor of God. Do you believe that? Praise God. You will never forget those who do you favor, and you never forget those who don't. Nakuha natin yan? Ano yun? Hindi mo raw makakalimutan. Totoo ba yun? Hindi mo makakalimutan yung gumawa ng pabor sa'yo. In times na kailangan at may gumawa sa'yo ng pabor, hindi mo raw makakalimutan yon. Tama ba yon? Tama ba yon? Praise God. Yes. At hindi mo rin daw makakalimutan. Yung alin? Yung kailangan mo at hindi gumawa ng pabor sa'yo, hindi mo rin siya makakalimutan. Yung bang pinabayaan ka, hindi ko yung makakalimutan. Dalawang bagay. Hindi mo makakalimutan. Praise the Lord. Hallelujah. Psalm 90 verse 17. Amplified. And let the beauty and delightfulness and favor of the Lord our God be upon us. Say amen. Confirm and establish the work of our hands. Say yes. Naku po. The work of our hands confirm and establish it. Say amen. Praise God. Sa NLT, and may the Lord our God show us His approval and make our efforts successful. Yes, make our efforts successful. Ang favor ay dadaloy pala the moment nagbigay tayo ng effort. Hindi po pwedeng yung madali lang, kundi kailangan meron talagang effort. Kaya nga sabi ko nung instruction ko nung last Sunday, mag-usap-usap kayo. Kung hindi kaya ng face-to-face, di online. Sandali lang naman. Sa mga sumunod, expect favor of God. Pag hindi sumunod, don't expect favor. Hindi ka sumunod eh. Kasi kung hindi konsentidor ang Diyos eh. Praise God. Pag hindi sumunod, don't expect. Ang ipinopromote, sa trabaho, ipopromote ba ng Diyos yung hindi sumusunod at hindi ayos ang trabaho niya? Definitely hindi. Sino ipopromote niya? Siyempre nakikita niya. Nakakatulong sa kumpanya. Umaangat at ginagawa niya ang trabaho niya. Yun ang ipopromote niya. Pero pag hindi, gagawa ka ng sarili mo. Pagpatuloy mo, ipagpapatuloy din. Kung ano yung problema mo ngayon, hindi ka makakaahon dyan. Bakit? Hindi ka sumusunod eh. Pero the moment na sinimulan mo, kaya nga sabi ko, give importance to consequences before you make a decision. Ano ba ang dulo nito? Anong consequence nitong gagawin kong ito? Anong kahinatan nito? Anong dulo nito? Pag alam mo ng dulo, alam mo naman na hindi talaga makakakuha ng pabor sa Diyos yan, tinutuloy mo pa rin, mananatili ka sa ganyang kalagayan.
Hello, amen? Kasi maliwanag eh. Make our effort successful. Praise God. Ang pagsunod sa Diyos, ang paglilingkod sa Diyos, may effort yan. Ang pag-win ng soul, hindi madali. Ang pag-disciple, hindi madali. Pero pag binigay mo lahat ng effort ng yon, later on, you will become successful. Praise the Lord. Kaya nga pag binigyan ka ng assignment, gawin mo, bigay mo lahat the best. Hindi kailangang idikta sa iyo lahat. Make it wholeheartedly. Praise the Lord. Glory to God. Amen? Sabi ko nga ang dami kong nakasama at ang dami kong sinamahan din ng grupo na kinuha ko. Isinama ako sa leadership. In spite of, sa totoo lang, di lalo na. Titingnan ang bilang natin, ang liit lang. Pero, praise the Lord, may pakinabang ako sa katawan ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Ang daming nakikinig. Bakit? Kasi pag binigyan ako ng assignment, gagawin ko ng buong puso. Hanggang kaya ko, gagawin ko. Tatrabahuin ko. Mag-earn yun ng pabor sa Panginoon. Hindi kita ng tao, pero kita ng Diyos. Hindi kita ng tao, pero kita ng Diyos. Ang daloy nun, pabor ng Diyos yun. Praise the Lord. Palakpakan mo nga si Lord. Praise the Lord. Kaya, hallelujah. Hindi ho biro ang pagsunod sa Panginoon. Bakit? Hindi ho biro ang paglilingkod ng totoo sa Lord. Kaya nga lagi tinitingnan to. Kaya nga hindi perfection ang tinitingnan puso. Hanggat hindi yan tumatalab sa iyo ang salitang ito, don't expect promotion. Don't expect favor of God. Praise God. Pero, pag meron kang ginawa, inayos mo, tinrabaho mo, expect the unexpected. Praise the Lord. Hallelujah. Amen ba? Amen. Glory to God. Di ko ipagpapalit ang anointing ng Panginoon sa buhay ko. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Kaya nga, sabi ko, Lord, hallelujah. Panginoon, saan mo gusto, susunod ako. Praise the Lord. Pabor ng Diyos ang tanging nagsusustain talaga sa amin ngayon. Hallelujah. Hindi nyo lang alam, pero may mga nararanasan kami ngayon. Nakakaiba. Pero hindi ko kailangang sabihin. Praise the Lord. Pero, hallelujah. May mga bagay-bagay. Kasi pag may nagsara, may binubuksan eh. May binubuksan. Kaya hindi ako titigil. Lord, gamitin mo ako for your glory. Praise God. Hindi ako titigil. Nung Tuesday, may pinuntahan kami. Praise God, kasama ko si Pastor Jerry Biray. Hindi ko alam. Ang prayer ko lang ng umaga. Praise God, nag-worship ako, tapos nag-pray ako. Tapos kumuha ko ng isang word. Nakikita niyo yan, everyday yan. Nasa inyo yan, kung binabasa niyo hindi. Kung hindi niyo binabasa, di sa inyo. Hindi ako nawalan, kayo. Praise God. Pero kung binasa niyo, inintindi niyo, may pabor na dadaloy. Praise God. Sabi ko, pagkakuha ko ng isang word, ng verse na yon, tapos nagbibigay na ako ng paliwanag ngayon doon sa disciples, praise the Lord. Lord, gamitin mo, prayer ko, gamitin mo ako ngayong araw na to. Kung paano, hindi ko alam. Praise God. Pero sana magkaroon ng bunga. Itong lakad namin na ito, hindi lang fellowship, kundi may bunga. Nagkaroon na nga talaga ng bunga. Bakit? Doon, pumunta kami doon sa lugar na yon, at pagkatapos doon, merong pumunta rin doon na sabi niya, mamaya ka na pumunta rito kasi may bisita kaming mga pastor. Sabi nung hindi, kailangan ko nga po kailangan ko po yung mga pastor, ganyan-ganyan. It so happened, taga-Paranaque pala. Taga-Paranaque. Nakapag-minister. At sabi nung isa doon, na sabi niya, ayun malapit lang sa inyo. Magkalapit lang sa bahay namin. Pinuntahan namin nung Huwebes ni Pastora. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon, di ba, sabi niya, next Sunday daw, a-attend sila. May business siya sa Paranaque, malapit din sa City Hall. Sabi ko, Lord, kahit sinong tao, basta't gusto mong, Panginoon, magamit mo lang ako. Kaya mag-pray kayo, Lord, praise God, gamitin mo na yung naman po ako ngayon. Ngayong araw na to, kanino ako mag-minister? It will earn favor. Praise the Lord. Ang pabor ng Diyos, magpapabilis sa lahat ng bagay. Praise God. It will earn favor. Hindi dahil sa ano pa man, mga bagay na, hallelujah. Hindi.
Basta't si Lord. Kasi ang panalangin ko, Panginoon, buhayin mo, i-revive mo ang ABCI family. Pero, kailangan, para ma-revive ang ABCI family, kayo kikilos. Kasi kung di kayo kikilos, wala, kahit anong gawa akong turo, kung di susunod. Kaya pwede ba? Sa oras pa lang, gawin na natin. Praise God. Wag lang wag lang amin, gawin ng totoo. Praise the Lord. Makita. Hindi dahil sa ano pa man, hindi dahil sa pagpapala ng Diyos, kundi malinis ang puso natin. Lord, gusto ko may effort, Panginoon, at yung katanggap mo. Praise the Lord. Amen. Etong bilang, walang problema sa bilang eh. Praise the Lord eh. Bakit? Pag kumilos lang to, madali mag-multiply ang Diyos na to eh. Praise the Lord. Glory to God. Tandaan mo, 12 ang pinili ng Panginoon na alagad na later naging apostle. But they turned the word upside down. So in short, praise God. In short, pag oras na yun, kahit konti, pag oras na masunurin yon at gagawa ng effort, mabilis ang paglago. Imagine, ang Sodoma at Gomora hindi gugunawin kung may 10 matuwid. Hindi 12 yun, kundi 10. Praise the Lord. Imagine yung isang bata, sa pamagitan ng 5 tinapay, 2 isda, ang daming, grabe ang multiplication. Why? Because of the favor of God. Praise the Lord. Amen. Yan. Number 8, benefits. Freedom from fear. Gusto mo ba yung benefits na yan? Ha? Praise God. Tanong lang, sino rito ang hindi nakakaranas ng takot? Taas ang kamay. Hindi nakakaranas ng takot. Para puro duwag pala yung mga nandito eh. Nakakaranas ka pa ba ng takot? Praise God. Ang kagandahan, pag may matibay ka pala na relasyon sa Panginoon. Hallelujah. Palalayain ka sa mga takot mo sa buhay. Praise God. Hallelujah. Alala ko dyan yung kanta, takot sa buhay, pag-aalinlangan, ay iiwan kong lahat. Praise God. Sintonado. Yan. Glory to God. Biruin mo, kasi sa totoo lang, ang takot, napapawi, depende sa kasama mo eh. Di ba? Praise the Lord. Hallelujah. Depende sa kasama mo eh. Kung si Lord, matibay ang relasyon mo sa Kanya, pahawi ang takot at pangambi. Ang nakakatakot pag si Lord hindi mo kasama. O kaya, kasi alam ni Lord ang puso natin na kung saan ang babaw ng relasyon mo sa Kanya, kakatakot talaga yan. Nakakatakot talaga yan. Praise the Lord. Ang aksidente, hindi mo alam eh. Sa totoo lang eh. Sa totoo lang. Nalaman ko lang isang araw. Kasi si Ber tumawag sa akin. Kilala niyo pa ba si Ber? Praise the Lord. Hallelujah. Tapos nakapagkwentuhan kami. Sabi niya, saan nga? Connected naman siya ngayon, taga Paranaque. Yung kababata niya yun eh, nasa Canada. Kilala ko yung pastor na yun. Na-aksidente pala sila sa Canada. Binangga yung coaching, minamaneho nung kanya, manugang kasama siya. Patay ang manugang niya. Siya nawalan ng malay. Buti na itakbo sa ospital. Hindi mo alam kung ano eh. Pero, pag tumibay yung relasyon mo sa Panginoon, may covenant relationship ka, yung, hallelujah, favor and protection of God. Minsan, alam mo, sa totoo lang, minsan, nasubukan niya, muntik-muntikanan ka na. Yung muntik-muntikanan, pambihira. Hindi biro yun eh. Si Lord yun eh. Paalala yun. Paalala yun. Kasi, kahit hindi ka nagmamaneho, may nabalitaan na ba kayo? Naglalakad. Nandun naman sa talagang protected na lalakaran mo. Pero biglang nasagasaan, may nawalan ng preno, gano'n, nasagasaan, patay. Favor ng Diyos yun eh. Favor ng Diyos yan. Sito na nakasubukan ng motor ba nakasagasa sa'yo? O dump truck? Kotse pala. Kala ko.
Ah? Ah? Oh, baby pa si Shemay noon. Si Sherry May. Kaya instead na masagasaan siya ng kotse, ikaw na lang sumagasa. Nasagasaan pa. Kaya yan, hindi yan takot tumawid yan sa ano. Kaya nung wala pang overpass doon sa Green Hills, bababa yan saan? Sa PNHS. Doon siya mag-overpass at maglalakad papunta sa ano. Nagkaroon ng phobia. Tapos muntik na siya masagasaan ng pison. Ah? O yun. Ayun, na-aksidente yung tumaob yung tricycle. Nandun pa tayo sa ano, naalala ko yun. Tumaob yung tricycle. Siya lang yung nasaktan, siya lang yung hindi nasaktan. Yung nasaktan, nakakatawid na sa kalye, pero siya na hindi nasaktan, hindi makatawid. Pero ngayon, dahil narinig niya na itong message na to, na pag may covenant relationship ka, meron kang freedom from fear. Kaya makakatawid na yan. Praise God. Hindi pa nagagamit eh. Oh, tumawid ka pa rin doon. Bakit? See? Pero kasama yan eh. Freedom from... Matatanggal ang takot mo, pangamba mo eh. Oh, praise God. Why? We have that assurance. Praise the Lord. We have that assurance. Glory to God. Kasama yan sa benefits ng relasyon mo sa Diyos. Laya ka sa takot. Praise God. 2 Timothy chapter 1 verse 7 amplified. For God did not give us a spirit of timidity. Pag sinabi mong timidity, it means cowardice, pagkatakot, duwag, of craven and cringing and fawning fear. But, sabi niya, open and close, He has given us a spirit of what? Power, and of love, and of calm, and well-balanced mind, and discipline, and self-control. Grabe, kompleto yan. Praise God sa amplified, kompleto yun. Glory to God. Hallelujah. Imagine, yan ang benefits ng merong covenant relationship sa Diyos. Praise the Lord. Kaya nga yung covenant relationship dapat sa Diyos. At susunod dyan, pati sa church. Diyan mai-establish ngayon ang faithfulness. Praise the Lord. Sa Diyos, pati sa church. Hindi lang mananatili ka, dapat maging mabunga ka. Bakit? Doon ka pagpapalain ng Panginoon. Number 9, peace. Binibilisan ko na. Number 9, kapayapaan. Hindi mababayaran ng pera yan. Praise the Lord. Amen? Philippians 4:7. Then you will experience God's peace which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Pinakamasarap na pagpapala. Kapayapaan. Daig mo ang mayaman. Maraming mayaman, walang kapayapaan. Praise God. Pero daig mo ang mayaman, pag may relasyon ka sa Diyos, na wala ang takot, ang kasunod nun, kapayapaan. Praise the Lord. Amen ba? Ibang usapan yung kapayapaan. Number 10, last, endless blessings. Ooh. Kaya nga, pambihira, huwag biruin ang relasyon sa Panginoon. Do you want endless blessings? 2 Corinthians chapter 9, verse 8. And God is able to make all grace, when you say grace, every favor and earthly blessings, come to you in abundance, so that you may always and under all circumstances and whatever the need, be self-sufficient, possessing enough to require no aid or support and furnish in abundance for every good work and charitable donation. Gusto ko na lang, bigyan na lang doon ng every favor and earthly blessings come to you in abundance. Ang blessing ng Lord, pag matibay ang relasyon mo sa Diyos, matibay ang relasyon mo sa church, matibay ang relasyon mo sa pastor mo, endless abundance. Kahit paanong gawin ng kaaway, still, hallelujah, tayo ay kailanman ay hindi magkukulang. Praise the Lord.
ang kumpanya na pinagtatrabahuan mo, darating ang oras, magkukulang din yan sa'yo. Pero ang Diyos na pinaglilingkuran mo, hindi siya magkukulang. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang church, mahalin mo yung pastor mo. Hello, amen? Verse 9, as it is written, he, the benevolent person, scatters abroad. He gives to the poor. His deeds of justice and goodness and kindness and benevolence will go on and endure forever. Verse 10, and God who provides seed for the sower and bread for eating will also provide and multiply your resources for sowing and increase the fruits of your righteousness, which manifests itself in active goodness, kindness, and charity. In short, hallelujah. Alam mo, yung pagiging generous mo, pagiging kindness mo, ang dulo niyan, overflowing. Ayaw nyo yata. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Amen? Yan yung 10. Huwag natin baliwalayin ito. Huwag lang papasukin dito. Huwag, hallelujah. Take this, lumalim sa puso natin yung pagkaintindi natin ng kanyang salita. The question is, how do we keep our covenant relationship with God? Invest in that relationship. Strive to keep your covenants. Seek to repent often. Spend time with the Lord. Learn of Him and love Him with all your heart. To keep our covenant relationship to God as well as to the church. Praise God. Hello, amen? Amen? Praise God. Kaya pag minahal mo ang Diyos, mamahalin mo ang pati ang church mo. Praise the Lord. Pag minahal mo ang church mo, mahalin mo rin yung leader mo. Praise God. Kasi mahal ko ang church, pero ang leader ko hindi. Hindi naman paghihiwalay yung church at saka At saka yung leader eh. O, kaya nga hindi rin paghihiwalay ng Diyos. Kaya nga lagi siyang may inasay. Kahit mga assignment, kahit nga mayayaman at saka mahari eh, meron dapat na kapartner na lingkod ng Diyos. Kasi hindi sila, tingnan niyo ang Old Testament, hindi sila nagtagumpay hanggat wala silang partner na lingkod ng Panginoon. Amen? Para mas maintindihan natin. At malapit na, praise God. Actually, malayo pa yung aking praise God, hindi pa ako patapos. Pero tapos lang ako sa den benefits. I-advance ko na lang ito, praise God, hallelujah. Yung another icebreaker ko. Meron pong isang pasyente nagpa-check up sa doktor. Doc, I have a problem in regards to my brain. Chinek up ng doktor. Nung chinek up ng doktor yung kanyang brain, sabi ng doktor, the doctor says, your left brain has nothing right and your right brain has nothing left. Huwag nyo nang intindihin yun. Sabi ng doktor, doctor says, we finally found out that on your brain, on the left side, there is nothing right. And on the right side, there is nothing left. Tingnan mo yung katabi mo. May problema yata sa brain. Left brain, there is nothing right. And the right brain, there is nothing left. Praise the Lord. Hallelujah. Hello, amen? Amen? Tutuloy ko na lang to sa Sunday. Pero sa Sunday, pag-usapan natin. Kasi, it's hard to have a covenant relationship if we are not fully surrendered to God. Mahirap talaga. Itong covenant relation na to, pag oras na hindi ka fully surrendered, hindi mo ma-achieve ito eh. Mahirap. Praise God. Kaya hallelujah. Pag fully surrendered ka kay Lord, yan yung tinatawag na you have that assurance of salvation. Pag-uusapan natin, yung mga proof na meron kang talagang natanggap na kaligtasan. Ano ba ang mga tanda, signs, na ikaw ay mga nakatanggap na talaga ng kaligtasan? Pag etong mga pag-usapan natin, sa iyo yan, wala ka ng pangamba. Genuine ang iyong kaligtasan. Kaya sa Sunday, pag-usapan natin. Yun. Amen? Amen. Patikim. Number 1, change. Pag walang naging pagbabago, sinabi mo siya ang Panginoon, si Jesus ang Panginoon mo. Pero walang nagbago sa buhay mo.
Hindi totoong kaligtasan niya. Sinabi mo lang sa bibig mo, pero hindi mo naman talaga pinaniwalaan kasi walang bunga sa buhay mo. Ang totoong nakaranas ng kaligtasan ay nagbago. Praise God. Hello, amen? Let's pray. Salamat po, O Diyos. Napakabuti mo sa amin. Dakila ka, O Lord God. Hallelujah. In spite of, Lord, still we love you, Lord God. Anumang daanan namin na mga problema, anuman ang daanan namin na mga pagsubok, anumang mga daanan namin na mga persecution, mamahalin ka pa rin namin. Establish ang relasyon namin sa iyo. That no matter what, Lord God, hindi kami lalayo. Bagkos, Lord, magpapatuloy at magtitiwala sa iyo. Magiging tapat sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga remnant dito sa ABCI family na totoong nagbigay talaga ng buhay sa Diyos. Thank you, Lord. Dakila ka, O Lord. Lumago ang bawat isa. Tumibay ang bawat isa. Mapagpala ang bawat isa. Thank you, Lord God. I-bless mo po, Panginoon. Pati ang mga nakakonect, na tumutok. Hallelujah. Na mag-a-apply din ng iyong salita. Let your favor as well as your protection, Lord, dumaloy sa bawat isa, Panginoon. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Palakpak sa Diyos na buhay.